Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan, mga kababayan, hindi po maampat-ampat ang pagsabog ng mga balita sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaliwat kanan ng mga balita na nasasaksihan natin at pero patuloy tayong nagbibigay ng mga pananaw, pagpapaliwanag nang sa ganun po mabigyan natin ang tinatawag na konteksto bakit nagaganap ang mga balitang ito. And by the way, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 Facebook page. Ayan. Nagsisimula na rin po tayo na mabigyan ito ng content, no? Hindi ko pa masyadong na-maximize kasi mas kabisado ko pa sa YouTube, no? And halos ang aking time ay nasa mga field work, no? Sa labas ako palagi. Kararating lang namin mula doon sa malaking pagtitipon sa Negros Oriental sa Dumaguete City, no? Sa grupo ng mga local leaders and mga miyembro ng Jesus Alpha and Omega Ministry ni Prophet Jaus. At malaki pong pagtitipon na ito. Kasama ko po ang mga leaders ng Kampilan, katipunan ng mga mamamayan para sa bayan. Sina dating Congressman Jing Paras, sila retired Colonel Kuntapay, at mga grupo ng iba't ibang mga leaders din ng national movement ng Kampilan at mula sa Cebu, dahil malapit lang po ang Negros Oriental sa Cebu. Ayan. So malaki pong pagtitipon at nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagbigay ng fellowship and solidarity sa hanay po ng ating mga kapatiran mula sa Jesus Alpha and Omega Ministry sa pamumuno ni Prophet Jaus. Ayan. Kahapon, nakita ko po itong video, no, na i-post. I think that was two days ago, na binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Binabanggit niya na ang pasimuno ng maniobra sa loob ng Senado para mawasak o mapahina ang dating majority block ng 13 na mga senador na pinamumunuan po sa side ni Senator Alan Peter Cayetano, itinuro niya si Senator Ping Lacson na nakipagkontsabahan sa Malacanang at sa Ombudsman. At sinasabi dito na ang mga records ng di umano ng mga testigo sa dating hawak na Senate Committee on Blue Ribbon na pinamumunuan pa ni Senador Ping Lacson ay ginamit ito para magbuo ng mga pananakot na uri ng kaso kagaya ng ginawa kay Senator Jinggoy Estrada, ginawang pang-blackmail kay Chis Escudero, at ang ganun din po kay Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar. Ito po yung mga tinarget para makuhanan po ng pagkakataon na gamitin ang pang-blackmail sa kaso. Mahina, gawa-gawang kaso, kulang sa ebidensya, subalit dahil po ombudsman ang nananakot na pwede itong iakyat sa pagkakaroon ng kaso sa Sandigan Bayan, edi matatakot ka kung hindi malakas ang loob mo, kagaya ni Senator Jinggoy Estrada. Si Chis Escudero, mahina ang loob at taksil sa paninindigan, naghudas sa kaniyang mga kasamahan sa 13 original majority block bago po itong sabotahe na nangyari ng 12 Judas. So, very sharp ang tinuran ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Ping Lacson. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano that it was Ping Lacson who orchestrated and made the initiation of conspiracy, pakikipagsabwatan. At ito, hindi niya sinabi ni Senator Alan Peter, alangan naman pong makipagsabwatan si Ping Lacson sa mga security guards at barangay tanod.
Hindi, walang epekto yun. Kanino siya nakipagsabwatan? Kay Marcos Jr., sa asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta at mismo kina Boying Rimulya. Ano po ang mga nilalaman ng pakikipagsabwatan na ito o pagtataksil ni Ping Lacson? Una, mag-case build-up laban sa apat na mga senador, no? Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Mark Villar. Tinarget po sila dahil na-mention sila doon sa mga di umano nakatanggap o nasasangkot sa mga maanomalya na mga proyekto including sa flood control projects at mga insertions sa budget, no? Ito yung binabanggit ni dating Yusek Bernardo na naging bata-bata nila Marcos at nila Bunuan at nila Romualdez sa pagpapalaganap ng sindikato sa tinatawag na flood control scandal na ito. So, ginamit itong mga salaysay ni Bernardo without any further corroborating na mga ebidensya o patotoo at pinatulan ito nila Lisa at nila Boying Rimulya at nila Bongbong Marcos para magkaroon ng leverage of so-called case build-up to harass, intimidate, and blackmail itong mga senador na ito. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, na video, itinuturo niya na ang pasimuno si Ping Lacson. Pangalawa, ang purpose ng case build-up, kahit mahina ang mga kaso at gawa-gawa ang karamihan sa kwento doon upang sirain ang mga senador para nang sa ganon ay hindi mapuruhan ang House of Representatives na siyang pinakasindikato na pugad nila Marcos at Romualdez doon sa pagpapatupad ng di umano ay 1.9 trillion pesos na ang kabuang infrastructure project sa flood control na naging kinulimbat at kinurakot. Idinamay ang mga senador para halo-halo at hindi mapupuruhan ang mga sindikato nila sa House of Representatives na siyang naunang lumabas sa mga salaysay noon nila Sara Diskaya, Curly Diskaya at ng iba pang mga naging testigo bago pa lumantad itong 18 former soldiers na ito na naka-security detailed kay Ginoong Saldico. Tinumbok na po ang mga operations ng sindikato sa loob ng House of Representatives. Kaya naman, hindi nakakapagtaka kung bakit itinuro si Ping Lacson. Purposely, he was there sa Senate Blue Ribbon Committee for the purpose of cover-up, for the purpose of manipulation, and for the purpose of exonerating Marcos and Romualdez. At para magkaroon ng labo-labo na uri ng komitiba na daloy sa investigasyon at ang sabi nga niya, wala naman talagang mastermind daw sa flood control anomaly or iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat sa flood control. O, di ba? Dahil lahat naman daw dumiskarte. Yan ang tinatawag na squid tactics. Bubugahan mo ng tinta para maging malabo ang tubig at hindi makikita ang katotohanan kaagad na ang punong salarin talaga naman ayon mismo sa naunang salaysay sa previously ay Marcoleta-led na Senate Blue Ribbon Committee, tumutumbok kay Marcos at kay Romualdez. So yan purpose ni Lacson po ay pahinain ang pagkakaisa sa 13 senators na nabuo ang bagong bloke ng mayoriya kung kaya napatanggal itong si Itbulaga Tito Soto bilang Senate President at pati si Ping Lacson bilang Senate Pro Tempore, mga kababayan. Okay? So, pangatlong purpose po nila, Lacson at nila Lisa, Bongbong Marcos at Boying Rimulya, ito po yung insinuated o tinutumbok ng pahayag sa video ni Senator Alan Peter Cayetano na nagkipagsabwatan at ang nag-initiate, nag-facilitate si Ping Lacson, no? Kasama sila Boying Rimulya sa pagbubuo ng ganitong harassment, no? Ang pangatlong purpose na nakita natin dito sa ginawang pakikipagsabwatan o pagtataksil at paghuhudas ni Ping Lacson sa Senado at para isulong ang kanyang commitment na protektahan niya ang mga mandarambong at mangungurakot
sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, lalo na ang mga mastermind, ay ang layunin nila na hindi magiging oposisyon ang Senado. Kasi kung hindi po itinulak ang bogus, invalid ICC arrest order na walang confirmatory affirmation from the court sa Pilipinas at subject for resolution pa ito sa Korte Suprema, ay si Senator Bato de la Rosa nandyan pa rin po sa Senado. At kung hindi nakipagsabuatan si Ping Lacson, ay nandyan pa rin si Senator Jinggoy Estrada. No? At malamang si Chis Kilay Duwag Escudero ay hindi na pressure na tumawid at makipagkuntsabahan dahil sa mga pressure blackmail type cases ng ombudsman labang sa kanya. O, di ba? So, kung mapapansin natin, mga 3 linggo bago sumambulat ang ganitong pananabutahe nila Marcos at ng kanyang asawa at pati itong grupo nila Ping Lacson sa loob ng Senado, at nang mabawasan at mapahina ng tuluyan ang 13 senators, nagbanggit si Boying Rimulya, ang attack dog ni Marcos na ombudsman, sa kanyang political demolition job laban sa mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte political camp. Nasasampahan niya ng kaso si Romualdez, si Chis Escudero, at iba pang mga senador o sangkot dito. That was the time, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, na natumbok na nila that Ping Lacson was conspiring discreetly and treacherously, patraidor, palihim at pataksil, na nakikipag-ugnayan si Ping Lacson sa grupo nila Marcos Jr., nila Lisa Araneta, nila Boying Rimulya, para ilatag ang operations kung paano mawawasak ang namumuo na new Senate Majority Bloc. Kasi during that time, 14 pala talaga sila, included na si Senator Bato de la Rosa. So natulungan ito ni Ping Lacson, no? Yung movement, kaya inunahan niya ang sabotahe. And kaya nangyari, napilitan tuloy na lumantad na si Senator Bato de la Rosa noong May 3. May 3 ba? O May 8. Noong May 8, para hindi po lubusang madurog ang supposedly 14 senators na bloke ng bagong majority na hindi magpapatali sa ilong o sa liig upang kontrolin at diktahan nila Marcos Jr. So, dahil doon, nabuo ang 13 new majority noong May 8 at sinubukang gamitin ni Marcos ang NBI at si Trillanes para dumugin at mapadukot sana si Senator Bato de la Rosa, because they were in anticipation already na magaganap ang 13 na numero, hindi na 14. And all of this na mga pangyayari, nasa likod talaga pala si Tito Soto at si Ping Lacson. Lalo na si Ping Lacson na tinumbok at pinangalanan ni Senate President Alan Peter Cayetano. So 3 ang nilalaman ng pakikipagsabuatan. Una ay para makapagbuo ng blackmail cases upang ipangtakot, ipang-blackmail at bulabugin ang nabubuo ng new majority block sa hanay po ng mga nag-ooposisyon o critical senators doon sa mga katiwalian at mga kasakiman at mga kasamaan ng gobyerno ni Marcos Jr. So maliban sa pag-build up ng mga gawa-gawang kaso na gagamitin sa pang-blackmail para masabotay ang Senate new majority nila Senator Alan Peter Cayetano, itinulak din ni Lacson sa kanyang pakikipagsabuatan na ito ang mga pananakot at upang maging preventive action na sige kayo, lilipat kayo, papunta balik doon sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano, nila Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, ito ang mangyayari sa inyo. So case build up. Maliban sa case build up, intimidation and tactics of blackmail ang ginamit para kumalma
ang mga nagbabalak na mga senador na magbuo ng bagong new majority taliwas dito sa pagpapakatuta nila Tito Soto at nila Lacson sa interes at kagustuhan nila Marcos Jr. Ang pangatlo na purpose nila ay yung sinasabi ko kanina, that the Senate direction must not be hostile or hindi dapat kabangga ni Marcos sa interes niya na una ay durugin si Sara Duterte sa impeachment trial at itulak na makatsamba sila ng 16 votes from among the senator judges para mapakonvict at lubusang matatanggal bilang Vice President si Sara Duterte at mapadisqualify na ito ay makakatakbo pa sa anumang posisyon o makakapasok pa sa gobyerno, perpetual disqualification from holding public office or being part of a public office kung makukonvict siya. Pero at the minimum, dudurugin sa loob ng Senate Impeachment Court si Sara Duterte. Kaya kailangan hindi hostile but rather nakatali sa ilong, nakatali sa liig ang mga senador. Iyon ang gusto ni Marcos at doon nakipagsabuatan si Ping Lacson. At ang pangalawang purpose kung bakit dapat hindi hostile, hindi kabangga at hindi maninindigan ng mga senador dito sa kabulastugan ni Marcos Jr. ay upang hindi mabubuksan muli at maisulong ang panibagong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Na siya namang ikinatatakot ni Marcos sapagkat pwede pong sumambulat nga ang pagtestimonya ng mga dating 18 former soldiers na to na naging tagapag-secure o mga staff sa security ni Saldico. Yun ang kinatatakot nila na mas masalaysay ang kwento ng maleta at mga tuni-tuniladang perang idiniliver at pinadeliver ni Marcos at nila Romualdez gamit po si Ginoong Saldico. Doon sila natatakot kung bakit kailangan hindi malakas ang loob ng mayoriya ng mga senador na papayagan ang panibagong investigasyon sa Senate Blue Ribbon. At syempre, maraming mga testigo ang mabubuksan ang pagkakataon that their testimonies will now corroborate with one another and will establish the official records kung gaano kalala, kaluba, kalalim at kalawak ang pagkakasangkot ni Marcos at nila Romualdez dito sa malaliman na sindikato ng pangungurakot pandarambong sa kabanang bayan na naganap sa ilalim ng kanyang gobyerno ni Marcos Jr. So, yun po ang purpose. Durugin si Sara Duterte at hindi pa pormahin sa Senate Impeachment Court trial at gamitin ang panibagong maniobra ng sabotay na hindi makaporma ang mga senador upang matuluyan ng maibaon sa limot at maibaon sa kawalang patutunguhan ang Senate Blue Ribbon Committee investigation tungkol po sa maanomalya trillion pesos na pandarambong sa flood control projects na hindi naman natuloy, karamihan po ay naging ghost projects ito. So you see, Ping Lacson, you have a lot of things to explain. Bakit ka tinumbok ng yung kapwa mga senador, lalo na ng kasalukuyang Senate President, na ikaw palang pasimuno ng pagtataksil at pakikipagkuntsabahan kina Marcos at kina Rimulya kung bakit nagkaroon ng ganitong uri ng kalagayan ng sabotahe at kaguluhan sa loob ng Senado. Dahil nais nyo pala ni Tito Soto na mapanatili ang kapangyarihan nyo. Ang pagkontrol sa pondo ng Senado at ang pagkontrol sa direksyon ng Senado that will serve to protect the interest ng mga magnanakaw at mangungurakot sa sindikato nila Marcos at Romualdez. Kaya ka gumalaw upang pagtaksilan mo ang Senado, ang institusyon kung saan ka sana ay nagtatanggol at naninindigan sa tama. Sagutin mo ngayon itong ibinunyag sa iyo ni Senator Alan Peter Cayetano, and mukhang alam na rin ito ng mga kapwa mo senador, pero mahina lang ang loob talaga ni Chis Kilay Duwag Escudero kung bakit tumawid ito papunta sa grupo ng mga Marcos senators. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik
pagsuporta at pag-promote ng ating Ka Eric Celis YouTube channel, and of course ng ating Ka Eric or Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 sa atin pong Facebook page, at ang aming Bigwas ng Agila 2.0, may dulo siya, ni Ma'am Lorraine Marie Badoy. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eric. Bye for now.